Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Quick key game recaps muna tayo. Matapos na gumawa ng 49 points sa first quarter ay lumobo kagad ang lamang ng Cavs hanggang sa tuluyan na nga silang umabante sa record na 14-0 matapos na talunin ng Chicago Bulls sa score na 144-126. 37.7 rebounds si Donovan Mitchell, 29 points, 9 assists si Darius Garland, 24 points, 10 rebounds si Jarrett Allen at 22 points, 8 assists si Caris LeVert. Malaking problema ang injury ni KD. Talo na naman ang Phoenix Suns laban sa OKC sa score ng 99-83. 28 points si SGA habang si Devin Booker naman ay 12 points lang on 2 of 10 shooting sa field. Nagtala naman ng 37 points and 7 assists si Jalen Bronson including ang game winner upang makuha ng Knicks ang panalo sa score na 124-122 laban sa Brooklyn Nets. Nasayang naman ng 43 points si Cam Thomas. Natambakan naman ng LA Clippers ng Houston Rockets sa score na 125-104. 28 points, 11 rebounds si Jabari Smith Jr., 18.7 rebounds si Tennessee si Fred VanVleet, 17 points si Dillon Brooks, 17 points din si Tari Eason at 16 points, 10 rebounds Tennessee si Şengün. Nagtala naman ng career high 60 points with 7 assists si De'Aaron Fox, subalit natalo pa din nga Sacramento Kings sa overtime ng Timberwolves sa score na 130-126. 36 points si Anthony Edwards at 26 points naman si Julius Randle. At muling nakuha ng Warriors ang panalo laban sa Memphis Grizzlies sa score na 123-118. Si Buddy Hield ay nagtala ng 18 points, 13 points, 8 rebounds, 5 assists, 4 steals si Stephen Curry at 13 points, 7 rebounds and 7 assists naman si Draymond Green. Ito na ang ikawalong panalo ng Warriors sa kanilang last 9 games. Ngayon ay tumungo naman tayo sa All-Star Game matapos ang highest scoring All-Star Game last season na nagtapos sa score na 211-186. Ang mga fans, players, coaches at si Commissioner Adam Silver mismo ay aminado na matindi ang binagsak ng competition level at hindi ito maganda. Posibleng wala na nga daw solusyon dito, subalit patuloy na nagsagawa ng mga pag-uusap ang mga executives, coaches at players, partikular na ang muka ng syudad na gaganapan ng All-Star Weekend ngayon na si Stephen Curry. At nireport ni Shams ng ESPN na nagkakaroon ng seryosong pag-uusap ang mga league executives tungkol sa tournament style na All-Star Weekend, kung saan magkakaroon ng 4 teams with 8 players each, including ang panalo sa Rising Star Challenge. Team 1 versus Team 3, Team 2 versus Team 4. The winner will advance at ito nga ang totoong All-Star Game. Inaasahan din na ang 3-point shootout sa pagitan ni Stephen Curry at Klay Thompson laban kay Sabrina Ionescu at Caitlin Clark ay magaganap din. So far ay yan pala nga ang details at wala pa silang sinasabi regarding sa premyo o kung ano ba nakataya dito. Subalit tiyak nga na ayaw na mapahiya ng mga All-Stars sa mga Rising Stars na mga rookie at sophomore at posibleng may kasama pang mga G-League players. So 4 teams, 8 players each tournament style All-Star Games. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?